Lara, bakit? Parang hindi ko siya narinig. Inilayo ko ang salamin. Takot na takot pa rin ako. Lara, hinawakan ni Mark ang magkabila kong bisig upang mawatasan ko ang tanong niya. Bakit? Gusto kong maiyak. Isa akong halimaw, ang sabi ko. Nagtataka may niyakap ako ni Mark para aluin. Bakit ganun ang itsura ko? Patuloy kong pagtatanong. Tumingin sa akin si Mark. Bakit? Anong nakita mo? Isang nakakatakot na halimaw. Natawa si Mark. Hinawakan niya ang aking baba at saka itinas ang aking mukha paharap sa kanya. Halimaw o isang anghel? Lara, ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Taka akong napatiimbagang. Ngumiti siya sa akin at dahan-dahang tumango. Maniwala ka. Hinawakan ko ang aking mukha. Nasalat ko ang makinis at malasutlang pisngi. Ang makinis at mahaba kong buhok na hanggang balikat. Ang mga mata kong katamtaman lang ang laki. Hindi pares ng halimaw na nakita ko sa salamin. Maging ang aking bibig, kinapa ko. Walang pangil doon. Ano ang nakita ko sa salamin? Bakit isang halimaw? Ngayong iba ang nakakapa ko sa aking mukha. Muli kong kinuha ang salamin. Iniharap ko iyon sa akin. Nakita ko na normal naman ang aking refleksyon. Sa katunayan, may katotohanan marahil ang binitiwang salita ni Mark to assure me. Isang magandang mukha ang bumati sa akin. Bagamat hindi ko magawang ngumiti, nananatili ang maamong mukha na nakatingin sa akin as I look at her in the mirror. Para akong isang anghel. Maputi ang makinis na mukha, mamula-mulang pisngi, matangos na ilong, almond-shaped eyes na kulay dark brown, manipis na mga labing kahit walang pampapulay likas ang banayad na kulay ng rosas na yun. Nasaan ang mukha ng halimaw na nakita ko kanina? Are you okay now? Tanong na sa akin ni Mark. Finally, I was able to smile at him. Bagamat patuloy akong binabagabag ng nakita kong halimaw sa salamin. What was that all about? Muli kong tiningnan ang refleksyon sa salamin to make sure na yung malaanghel na magandang mukha pa rin ang naroon at hindi ang mukha ng isang halimaw. And I was satisfied with what I saw. Ito talaga ang mukha ko. Noon lang napanatag ang aking kalooban. Kaagad kong ipinagpalagay na baka na-imagine ko lang yung halimaw. Kung bakit, ewan ko. It might be a side effect of the accident. Or maybe it has something to do with amnesia. Kung papaano, hindi ko alam. I did not pursue that thought. Dahil parang wala namang pupuntahan. Bagamat hindi na nawala sa isipan ko ang alaala ng mukha ng halimaw after that. Nag-usap kami ni Dr. Schroeder. Nagpaliwanag na raw niya. Sa iyo ang kondisyon mo as of now. Si Mark ang nagbukas ng conversation na yun. And I welcome it. Oo, nasabi rin niya sa akin na ikaw lamang ang makakatulong sa akin para imalik ang nawawala kong alaala. Tumango si Mark. I'm willing to do everything to help you, Lara. Salamat, Mark. Just be patient with me. Wala talaga akong naaalala sa nakaraan. I'm not even comfortable being with you. Kahit ikaw ang asawa ko. I can seem to remember the feeling. The moment when we... Hindi na niya hinayaang tapusin po ang pangungusap. He gently kissed my forehead. You've got nothing to worry about. I will be patient. And I will take care of you. Unti-unti, aakayin kita pabalik sa mga nawawala mong alaala. Somehow those words comforted me. Like a promise that will never fail. Hindi naging mahirap sa aking mapanatag ng kalooban si Mark. Kahit wala akong maalalang relasyon naming dalawa. Sa puso't isipan ko, alam kong hindi mahirap pagkatiwalaan ang isang lalaking tulad ni Mark. We started with the basic habang hinihintay ko ang tuluyan kong paggaling sa ospital. My full maiden name was Lara Dacera. When I married Mark, it became Mrs. Lara Samaniego. I like my name, ang sabi ko kay Mark while he was watching me writing it on a piece of paper. It's a beautiful name, ang sabi niya. I just don't remember writing it though. Pati pirma ko, hindi ko na maaalala kung paano. I'll show you some documents pag uwi natin sa bahay para maalala mo. Kailan ba ako lalabas ng ospital? 3 araw na lang siguro kapag malakas na ang katawan mo. Malakas na ako. I can't hardly wait to come home, Mark.
Inoobserbahan ka pa ni Dr. Schuler. He wanted to be sure you're okay. They knew better. So I decided to give it to their decision. Gaano na lang ba ang 3 araw ng paghihintay? May 2 days na akong gising mula sa pagkakakoma ng ilang araw due to the accident. Sa nagdaang mga araw, marami pa rin akong gustong malaman. Ayon kay Mark, hindi raw ako maaaring biglain. Baka hindi kayanin ng aking isipan. Baka raw mabinat pa ako. Nakontento na lang muna ako sa mga basic information about myself, gaya ng buo kong pangalan, kung taga saan ako, kailan ipinanganak, etc. Buong pagpapasensyang sinagot ni Mark ang mga tanong ko. He seemed to know a lot about my past, para siyang biographer na memoryado ang mga pangyayari sa buhay ko. I realized na malungkot pala ang buhay na pinagdaanan ko, lalo na ang aking kabataan. Wala akong kinagis ng mga magulang. Lumaki ako sa isang orphanage kung saan ako iniwan. Marami akong gustong itanong kay Mark, mga bagay na tungkol sa mga magulang ko. Kung bakit nila ako iniwan sa orphanage, kung ano ang dahilan. Pero nasense ko na hindi rin marahil alam ni Mark ang kasagutan sa mga tanong na iyon. Probably, hindi ko rin masasagot kahit magbalik pa ang mga alaala ko. Tanging ang ina ko lamang ang makakapagsabi ng dahilan, pero imposible na ba rahil mangyari iyon. Sa orphanage, inalagaan daw ako ng mga social workers. Din ang magdalaga ako, nakapagtapos daw ako ng kursong computer science. Nakapagtrabaho ako at nakakapamuhay mag-isa sa labas ng orphanage hanggang sa magkakilala kami ni Mark, and according to him, it was love at first sight. A whirlwind romance. Wala pang 1 year kami naging mag-on. Ikinasal daw agad kami. I was 22. He was 24. Still young, yet so in love with one another. It wasn't a big wedding. Wala naman daw kasi kaming masyadong bisita o budget na magpakasal kami. We were so in love. Ang mahalaga sa atin noon ay ang maikasal kaagad. Salaysay ni Mark. So the next day we went to the city hall. Tandang-tanda ko. Basta nakabistida ka lang noon, not even a white dress. Kung hindi ako nagkakamali, naka-green ka. At ako, naka-polo lang at naka-jeans. Tayo lang dalawa. Yung mga witness natin, hinatak lang din natin from the crowd. It was a very simple and a past ceremony. And that we were so happy. Habang pinagmamasdan ko si Mark, na inaalala ang moment na yun, hindi ko maiwasang maigit sa kanya. And I hated myself for not remembering a single thing or that special moment. Samantalang si Mark, almost teary-eyed as he kept on describing that moment when we tied the knot. Pakiwari ko, nakikinig ako sa isang kwento, sa isang istoryang malayong-malayo sa akin. Ang pakiramdam ko, hindi ako ang tinutukoy ng babae sa kasalang iyon. Bakit napakalayo ng alaala? Bakit wala akong matandaan? Nahalata ni Mark ang pananahimik ko. You don't remember anything. Gusto kong maiyak. Wala akong matandaan. Napabuntong hininga siya. It's okay. No, Mark, it's not okay. How can it be okay? Kayong napakahalaga ng alaalang iyan sa buhay natin. Pero ni anino ng pangyayaring iyon, wala akong maaninag. Give yourself time. Hindi naman talaga nun kabilis babalik ang lahat. Alam kong tama si Mark. Hindi nga ganun kadaling balik ang lahat. Ang mahalaga, masimulan natin ngayon. Ang patuloy niyang pagbibigay pag-asa sa akin. At kapag nasimulan mo nang maalala ang isa, sunod-sunod nang magbabalik ang lahat. Pasensya ka na sa akin. Pakiramdam ko kasi, masahol pa ako sa isang bulag. Wala kang dapat i-apologize. Once upon a time, we made that promise before the judge. For richer and for poorer, till death do us part. Remember? May himig pa birong sambit ni Mark sa akin. Kaagad akong nagpatianad. Well, I surely remember those famous lines, but I don't remember visions of me saying that to you. Whatever, a promise is a promise, and I meant to fulfill it. Muli kong naramdaman ang kanyang yakap, ang maiit na pagmamahal ng lalaking ito sa akin. Somehow kahit hindi ko pa naaalala, ang pakiramdam ko para sa kanya, niyakap ko na din si Mark. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam kong hindi ko man maalala ang nakaraan.